Sa pusod ng Antipolo, bago pa man magising ang araw, ang palengke ng bayan ay isa ng mundong may sariling pintig. Isang daigdig na binubuhay ng kaluskos ng mga gulay na inaayos, ng langit-ngit ng mga karitong kahoy, at ng bulungan ng mga nagtitindang naghahanda para sa isa na namang mahabang araw. Ang hangin ay malamig pa, dala ang pinaghalong amoy ng basang lupa, ng matamis na biko mula sa isang maliit na pwesto, at ng matapang na amoy ng kapeng barako na isinasalin sa mga basong plastik. Dito, sa ilalim ng mga bubong na yero na kinakalawang na ng panahon, ang bawat umaga ay isang panibagong pag-asa, sapat na kita para sa hapunan, sapat para sa baon ng mga anak. Habang unti-unting dumidilat ang langit, ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga siwang ng bubong, gumuguhit ng liwanag sa mga nakatambak na sitaw, talong, at makukulay na sili. Ang daan patungo sa palengke ay nagsisimula ng mapuno ng mga motorsiklo, mga tricycle na umuungol, at mga mamimiling may bitbit na bayong. Ngunit sa gitna ng lahat ng pamilyar na ingay at galaw na ito, ay isang kanto na tila may ibang batas na umiiral. Isang lugar kung saan ang kaayusan ay dapat sanang pinananatili, ngunit sa halip ay nagiging entablado ng isang matagal ng sakit ng lipunan. Ang malamig na simoy ng umaga ay hindi pa batid na sa loob lamang ng ilang sandali, isang tensyon ang mabubuo, hindi dahil sa trapiko, kundi dahil sa isang hindi inaasahang pagtatagpo ng tapang at kasakiman. At sa likod ng abalang anyo ng palengke, ang kapalaran ng isang tao ay naghahandang magbago, at ang mga mumunting yapak ay mag-iiwan ng bakas na mas malalim pa sa inaakala ng sinuman. Sa isang malaking sangandaan kung saan nagsasalubong ang mga sasakyang papasok at palabas ng palengke, tatlong anyong nakaunipormeng khaki ang nakatayo, ang kanilang postura ay dapat sanang kumakatawan sa batas. Isa sa kanila si AC Isaberto Reyes, isang lalaking 37 taong gulang. Lansado ang kanyang uniporme, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng dignidad, kundi ng tuso at mapanlamang na pagmamasid. Ang kanyang police cap ay bahagyang nakatagilid, at ang kanyang mga kamay ay paminsan-minsang dumadapo sa bulsa ng kanyang pantalon, kung saan nakatago ang isang maliit na listahan ng mga posibleng target. Ngayong umaga, nakapwesto siya sa gilid ng pangunahing kalsada, kung saan pinakamarami ang dumadaang motorsiklo, na may kilos na tila binabantayan ang daloy ng trapiko. Ngunit ang totoo, ang kanyang mga mata ay pumipili, tumitimbang at nagkukwenta. Ang dalawa niyang kasama, sina Dalawa Gomez at Eisa Santos, ay nakatayo hindi kalayuan. Paminsan-minsan silang nagtatawanan habang humihigop ng kape mula sa mga basong plastik. Ang kanilang presensya ay hindi para magpatupad ng batas, kundi para maging bantay ng isang lumang tradisyon na yumabong sa likod ng kanilang mga plaka, ang tradisyon ng tikotong. Alam na alam nila ang sistema ngayong umaga, maghanap ng maliit na paglabag, mag-alok ng mabilis na areglo, at hayaang ang pera ang pumalit sa tamang proseso. Sa likod ng kanilang maninipis na ngiti at formal na anyo, may isang gawi na malalim ng nakaugat, isang gawi na dianggap ng normal ng mga mamamayan, ngunit unti-unting sumisira sa tiwala mula sa loob. Sila ay bahagi na ng tanawin tuwing umaga, tulad ng poste ng ilaw o ng mga karatula ng bawal pumarada, ngunit sila ang pinakakinatatakutan. At si AC Isaberto, sa kanyang malamig na titig, ay naghihintay ng isang taong magiging kampante, isang taong magiging una niyang biktima sa araw na ito. Hindi pa niya namamalayan na ang umagang ito ang magiging katapusan ng kanyang masamang gawi. Ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa kanila, na parang mismong kalikasan ay nagpipigil ng hininga bago isiwalat ang katotohanan. Ang palengke ay kumukulo na parang isang malaking kawa, puno ng mga tunog, galaw at amoy na nagsasalpukan. Ang ugong ng mga motor ay humahalo sa sigaw ng mga tindera ng gulay na nag-aalok ng sariwang kangkong. Ang usok mula sa mga nagpiprito ng isda at turon ay pumapailan lang mula sa malalaking kawali. Dala ng mamasa-masang hangin ng umaga ang bango ng dahon ng pandan, ng ginigayat na sibuyas, at ng basang lupa. Sa bawat sulok, mga kamay na magaspang ay abala sa pagtitimbang ng sili, pagtatali ng talbos ng kamote, at pagpapalit ng barya kasabay ng isang pagod na ngiti. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa pagitan ng mga kariton, umiiwas sa mga gulong na ligaw ang takbo, habang ang mga nanay ay abala sa pagtawad ng may boses na matatag ngunit magalang. Wala ni isa ang tunay na nakapapansin sa tatlong pulis sa sangandaan. Sila ay bahagi na lamang ng tanawin,
tulad ng puno ng aratiles sa tapat ng palengke o ng mga pangalan ng tindahan na ang pintura ay natutuklap na. Ngunit sa likod ng abalang tanawin, may isang tensyong hindi masambit. Bawat nagmumotorsiklo ay nagbabagal kapag napapadaan sa kanila. Ang hininga ay saglit na napipigil, ang dibdib ay kumakabog. Umaasang hindi sila tatawagin dahil alam ng lahat na kapag pinahinto kanila, kailangan mong maging handang pakawalan ang kapiraso ng perang dapat sana ay para sa ulam ng pamilya. Subalit, sa gitna ng kaguluhang ito, walang sinuman ang nag-aakala na ang umagang ito ay magiging iba. Na ang pasensya ng mga mamamayan ay malapit ng masubok, at ang hustisya, mula sa kung saang dako, ay darating ng hindi inaanyayahan. Sa gitna ng rumaragasang daloy ng tao at sasakyan, isang pulang scooter ang marahang dumausdos, ang pino nitong tunog ay halos malunod sa ingay ng paligid. Ang nagmamaneho ay isang dalagang 23 taong gulang na nagngangalang Maya. Nakasuot siya ng simpleng kulay rosas na t-shirt at shorts na hindi naman gaanong kaikli, isang karaniwang kasuotan kapag pupunta sa palengke. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maluwag at ilang hibla nito ay humahampas sa kanyang pisngi dahil sa simoy ng umaga. Sa likuran ng kanyang motor, isang bayong na puno ng ilang supot ng pinamili ang nakalagay. Ang tanging layunin niya ay bumili ng sariwang gulay para sa almusal ng kanyang pamilya. Ang kanilang bahay ay 100 metro lamang ang layo mula sa palengke, kaya't para sa kanya, hindi na kailangang mag-abala pang magsuot ng helmet. Maikli lang naman ang biyahe at kailan hindi pa siya nagkaproblema. Dahan-dahan siyang umandar, iniiwasan ang mga lubak at mga sirang bahagi ng kalsada. Panatag ang kanyang mukha, abala ang isip sa pagpili kung kangkong o talbos ng kamote ang iluluto. Walang anumang kahina-hinala sa kanyang itsura. Siya ay isa lamang sa daan-daang ordinaryong mamamayan na pumupunta sa palengke tuwing umaga. Ngunit sa pagkakataong ito, ang maliit na gawin na itinuturing niyang normal, ang hindi pagsuot ng helmet sa malapitang biyahe, ang siyang magiging mitsa na magpapaningas sa isang matagal ng kinikimkim na apoy. At si Maya, nang hindi namamalayan, ay patungo sa isang pagtatagpo na susubok, hindi lamang sa kanyang prinsipyo, kundi pati na rin sa tapang ng lahat ng makasasaksi. Ang helmet ay hindi kasama sa kanyang ulo. Naniniwala siyang napakalapit lang ng kanilang bahay para mag-abala pa. Para kay Maya, ito ay hindi isang paglabag, kundi isang kalakaran, tulad ng hindi pagbubutones ng pinakaitaas na butones ng damit kapag nasa bahay lang. Alam niya ang pangkalahatang batas trapiko, ngunit sa konteksto ng pang-araw-araw na buhay sa kanilang maliit na komunidad, maraming bagay ang niluluwagan para sa kaginhawahan at pagiging praktikal. Nakikita niya ang kanyang mga kapitbahay na ginagawa rin ang parehong bagay, pupunta sa tindahan, sa simbahan, o sa bahay ng kamag-anak ng walang helmet at walang sinumang gumagambala sa kanila. Kaya ngayong umaga, dala ang parehong paniniwala, pinatakbo niya ang kanyang motor nang walang anumang pangamba. Ang kanyang buhok ay hinahaplos ng banayad na hangin, ang kanyang mukha ay sariwa dahil sa hamog ng umaga, at ang kanyang isip ay payapa. Nagawa pa niyang umiti ng bahagya nang makita ang nagtitinda ng turo na laging bumabati sa kanya. Para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong umaga, tulad ng daan-daang umaga na nagdaan. Ang hindi niya alam, sa likod ng kanyang kawalang malay, may isang pares ng matang nag-aabang, mga matang hindi nakakakita ng kalakaran, kundi ng isang butas na maaaring pagsamantalahan. At sa loob ng ilang segundo, ang kanyang munting kaginhawahan ay wawasaki ng kapangyarihang ginagamit sa maling paraan. Nang dumaan si Maya sa tapat ni Isaberto, nahagip ng mga mata nito ang maliit na paglabag na maaaring maging susi sa kanyang maitim na balak. Hindi siya agad kumilos. Hinintay niya hanggang ang pulang motor ay tuluyang mapunta sa kanyang harapan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, isang kilos na dapat sanang nangangahulugan ng pagpapatupad ng batas, ngunit sa pagkakataong ito, mas mukha itong isang lambat na inihagi sa isang isdang walang kamalay-malay. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging relax tungo sa pagiging istrikto, ngunit ang pagka-istriktong iyon ay peke, tulad ng isang maskarang isinusuot para lamang manakot. Humakbang siya pasulong, mabigat ang mga paa, at ang kanyang sapatos ay umingit sa basang aspalto. Inilahad niya ang kanyang kamay patungo kay Maya, isang opisyal na kilos na puno ng pagkukunwari. Sa likod ng kanyang titig, may kislap ng katuwaan, hindi dahil sa nagtagumpay siyang ipatupad ang batas,
kundi dahil nakahanap siya ng tamang biktima, bata, nag-iisa, at mukhang madaling takutin. Alam na alam niya na ang mga babaeng tulad nito ay karaniwang sumusuko agad, mag-aabot ng pera, at aalis ng nakayuko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya namamalayan na ang katahimikan ni Maya ay hindi tanda ng takot, kundi tanda ng isang taong sinusukat kung gaano nakalalim ang linyang nilabag. At sa likod ng katahimikang iyon, may isang determinasyon na mas matigas pa sa tunog ng makina ng kanyang motor. Itinaas niya ang kanyang kamay, inuutusan si Maya na huminto. Ang kanyang kilos ay matigas, na parang isang papet na hinihila ng sinulid ng kasakiman. Walang pito, walang opisyal na senyas trapiko. Tanging isang nakabukas na palad na pilit na itinaas, na para bang siya mismo ang batas na naglalakad. Si Maya, na abala sa pagtingin sa daan, ay agad na nagbawas ng bilis. Hindi siya nagulat, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kilos na iyon, kahit pa palagi siyang nakakalusot noon. Dahan-dahan niyang piniga ang preno, pinatay ang makina, at isinandal ang motor sa kanyang kanang paa. Walang bakas ng kaba sa kanyang mukha, tanging kaunting pagtataka. Hindi ba't isang bato lang ang layo ng kanilang bahay? Tumingin siya kay Berto na ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan. Ang katawan nito ay nakaharang sa daan, na tila nais ipamukha na siya ang balakid na hindi basta-basta malalagpasan. Sa kanilang paligid, ang trapiko ay nagsimulang bumagal. Ang ibang motorista ay nagmemenor, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa pag-ingat. Alam nila ang eksenang ito, isang eksenang paulit-ulit ng itinanghal sa sangandaang iyon, na may iba't ibang tauhan, ngunit iisang script. Subalit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kilos ni Maya. Hindi siya nagmamadaling kapain ang kanyang pitaka, hindi yumuko, hindi bumulong para humingi ng tawad. Nanatili lamang siyang tahimik, naghihintay, na may tuwid na tingin na hindi umiiwas, na para bang sinasabing handa siyang makinig, ngunit hindi agad-agad yuyuko. Sumunod si Maya, pinahinto ang kanyang motor ng mahinahon, at tumitig ng diretsyo ng walang anumang takot. Sa likod ng simpleng anyo niya, may isang pambihirang kapanatagan, hindi kapanatagan ng isang taong sumusuko, kundi kapanatagan ng isang taong alam ang hangganan sa pagitan ng tungkulin at pang-aabuso sa kapangyarihan. Wala siyang sinabing kahit isang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay mas maraming sinasabi kaysa sa anumang boses, puno ng tanong, ngunit puno rin ang pagtimbang. Nakita niya ang paraan ng pagtayo ni si Isaberto, masyadong malapit, masyadong nananakot, masyadong kampante. Nakita niya ang dalawa pang pulis sa di kalayuan na nakangiti ng bahagya, na para bang nanonood ng isang palabas na sa ulado na nila ang takbo. At sa katahimikang iyon, nagsimulang mapagtanto ni Maya na hindi ito tungkol sa helmet o sa lisensya. Ito ay tungkol sa isang masamang gawi na matagal nang hinayaang yumabong sa likod ng uniforme. Ngunit hindi siya agad kumibo. Nagbigay siya ng espasyo, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto niyang makasiguro. Gusto niyang matiyak na hindi siya nagkakamali sa kanyang pagtasa, at na kung kailangan niyang magsalita, ang kanyang boses ay tatama sa pinakamasakit na bahagi, sa pagkukunwaring matagal nang nakatago sa likod ng plaka. At sa gitna ng palengking walang tigil ang pintig, ang mga sandaling iyon ay lumipas sa isang tensyong halos hindi marinig, tulad ng isang sinulid na dahan-dahang binabanat, naghihintay ng sandali ng pagkalagot. Lumapit si Berto, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na kilala lamang ng mga naging biktima na niya noon. Ang ngiting iyon ay hindi tanda ng pagiging palakaibigan, kundi paunang senyas ng isang madilim na transaksyon na naging pang-araw-araw na niyang gawain. Tumayo siya ng malapit na malapit, sapat upang ang anino niya ay tumakip kay Maya, na para bang gusto niyang ipitin ang maliit na katawan nito sa pamamagitan ng kanyang malaking presensya. Inilahad niya ang kanyang kamay, hindi para bumati, kundi para humingi. Lisensya at rehistro. At bakit wala kang helmet, Anya? Ang kanyang boses ay patag, walang tono ng pagtatanong, parang isang utos na hindi maaaring suwayin. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may isang hindi binibigkas na paanyaya, mag-abot ka ng kaunting pera at lahat ay matatapos agad. Paulit-ulit na niyang sinabi ang mga linyang ito sa napakaraming tao, at halos lahat ay sumusunod dahil mas madaling magbayad kaysa makipagtalo sa kapangyarihang hindi malabanan. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya alam na ang nasa harapan niya ay hindi isang taong madaling mabali ng panggigipit o ng pananakot na titig. Tiningnan lang siya ni Maya,
hindi gumagalaw, hindi kinakapa ang kanyang bag na para bang naghihintay. Sinusubok kung ang lalaking nakakhaki ay tunay ngang gagamitin ang kanyang kapangyarihan para ipatupad ang batas o kung ibabaon niya ito sa isang bulok na sistema. Hiningi niya ang mga papeles at ang helmet, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi para sa kaligtasan, kundi isang pain lamang. Ang kanyang mga mata ay hindi nagsuri sa kondisyon ng motor o sa pagiging lehitimo ng mga dokumento. Nakatitig lamang siya kay Maya, naghihintay ng reaksyon, kung ito ba ay mababalisa, kakapain ang pitaka, o magmamakaawa na may nanginginig na boses. Pero nanatiling tahimik si Maya. Hindi niya inilabas ang kanyang mga papeles, hindi rin humingi ng paumanhin. Tumingin lamang siya ng diretsyo na para bang nais niyang lagusan ang maskarang suot ng lalaki. Nagsimulang mabalisa si Berto. Ang katahimikan na masyadong payapa ay parang isang salamin na sumasalamid sa kanyang sariling kataksilan. Para pagtakpan ang kanyang pagkailang, dinagdagan niya ang diin. Alam mo naman siguro ang patakaran, hindi ba, miss? Tanong niya, ngayon ay may mas matalas na tono. Ngunit hindi pa rin sumagot si Maya. Itinaas lamang niya ng bahagya ang kanyang baba, isang maliit na kilos na puno ng kahulugan. Alam ko ang patakaran, pero alam ko rin na hindi ka tagapagpatupad nito. At sa likod ng namumuong tensyon, nagsimulang mapagtanto ni Berto na ang dalagang ito ay hindi susuko ng ganoon na lamang. At dahil doon, ang kanyang masamang balak ay dahan-dahang nagiging galit ng isang taong sanay na laging panalo, at ngayon ay nararamdamang hinahamon ng isang taong dapat sana iwalang laban. Sinagot ni Maya ang lahat sa pamamagitan ng isang makahulugang katahimikan. Isang katahimikang tumatangging yumuko sa isang sistema na matagal nang sumisira sa tiwala ng taong bayan. Hindi niya kailangang magsalita ng mahaba, ang kanyang pananahimik ay isang pahayag na. Ang kanyang mga matang kalmado, ngunit matalas ay tila nagsasabing, alam ko kung anong gusto mo, at tumatanggi akong ibigay ito. Naghintay si Berto, nagtambol pa ang mga daliri sa kanyang bulsa, umaasang susuko na si Maya at maglalabas ng pera. Ngunit habang tumatagal ang kanyang paghihintay, lalo niyang nararamdaman na ang katahimikang iyon ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng paglaban, ang pinakapayapa ngunit pinakanakamamatay. Sa kanilang paligid, ang trapiko ay nagsimulang umagos muli, ngunit ilang motorista ang nagdahan-dahan, lumingon dahil sa kuryosidad. Alam nilang ang eksenang ito ay karaniwang mabilis lang, ilang segundong tawaran tapos ang usapan. Pero ngayon may kakaiba. Hindi inalis ni Maya ang kanyang tingin, hindi kinagat ang labi, hindi yumuko. Nakatayo lamang siya sa tabi ng kanyang motor, tuwid ang katawan ngunit hindi mapanghamon, tulad ng isang punong hindi natutumba kahit hinahampas ng malakas na hangin. At sa katahimikang iyon, nagsimulang maramdaman ni Berto na ang kanyang otoridad, na matagal niyang itinayo sa takot ng ibang tao, ay unti-unting nabibitak. Nag-alok si Berto ng mabilis na solusyon, isang alok na pamilyar sa pandinig ng marami, ngunit banyaga kay Maya. 1,500 na lang, anya ng mahina. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na si Maya lang ang makaririnig, na para bang ito ay isang usapan sa pagitan ng dalawang taong nagkakaintindihan sa hindi nakasulat na mga patakaran. Umiti pa siyang muli, ngayon ay mas pilit, na tila nais kumbinsihin si Maya na ito ay isang makatarungang kasunduan, na pabor pa nga sa kanya. Ayos na lahat. Makakaalis ka na agad. Mabilis, hindi ka na mapupunta sa opisina. Ngunit hindi na tinag si Maya. Sa halip, mas malalim siyang tumitig, na para bang sinusubukang basagin ang mga patong-patong na kasinungalingang bumabalot sa lalaki. Para sa kanya, ang alok na iyon ay hindi isang pabor, kundi isang insulto sa mismong batas. At sa likod ng kanyang simpleng anyo, alam niya na ang pagbabayad ay nangangahulugan ng pag-amin na ang hustisya ay nabibili, at na ang unipormeng iyon ay karapat-dapat igalang kahit pasuot ng maling tao. Sa isang boses na kalmado ngunit matatag, sa wakas ay nagsalita siya, hindi po ako magbabayad. Kung may kasalanan ako, tiketan niyo na lang po ako ayon sa tamang proseso. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit bumagsak na parang isang gong na umalinggangao sa gitna ng palengke, na nagpatahimik kay Berto at nagpatigil sa pagtawa ng dalawa niyang kasama sa di kalayuan. Sa isang boses na payapa ngunit matalas, tumanggi si Maya, sinabing ang uniforme ay isa lamang maskara para sa organisadong pagnanakaw. Hindi po kayo pulis, sabi niya ng mahina, ngunit sapat na para marinig sa gitna ng ingay na biglang humina.
Mga preman lang kayong nakauniporme. Ang mga salitang iyon ay hindi binitiwan ng may galit, kundi ng may malalim na paniniwala, tulad ng isang taong matagal nang itinatago ang katotohanan iyon sa kanyang puso at ngayon lang nagkalakas ng loob na ilabas ito. Sa kanilang paligid, ang ingay ng palengke ay tila nabawasan. Ang mga nagtitinda ay huminto sa pagtawad, ang mga motorista ay nagmenor. Maging ang mga ibon sa kawad ng kuryente ay tumigil sa paghuni. Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang akusasyon, ito ay isang salamin na biglang itinaas ng mataas, pinipilit ang lahat, pati na si Berto, na tingnan ang tunay na mukha sa likod ng unipormeng dapat sana ay sagrado. Hindi nagturo si Maya, hindi sumigaw, hindi nagbanta. Nakatayo lamang siya na may mga matang hindi kumukurap, na tila inihahain ang katotohanan sa hangin ng umaga, nagtitiwalang ikakalat ito ng hangin sa mga taingang karapat-dapat makarinig. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni si Isaberto ang hiya, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa pagkahuli. Nag-apoy ang galit ni Berto. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na ng isang dalagang mukhang mahinhin. Ang kanyang mukha na kanina'y may tusong ngiti ay namula. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nanliit na parang isang ahas na handang manuklaw. Ang katahimikan ni Maya kanina ay nagdulot na sa kanya ng pagkabalisa, ngunit ang huling mga salita nito ay tumusok sa kanyang amor proprio na matagal niyang itinayo sa takot ng iba. Hindi niya maaaring hayaan ang isang babae, lalo na't simple lang ang suot at dematik na motor ang dala, na yurakan ang kanyang otoridad sa harap ng publiko. Sa kanyang isip, hindi na ito tungkol sa pera o proseso, ito ay tungkol sa karangalan, isang peking karangalan na kailangang ipagtanggol sa anumang paraan. Ang kanyang kamay na kanina ay nakalahad para tumanggap ng pera ay kumuyom. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay lumitaw at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumaas baba. Hindi siya sumagot gamit ang salita, pinili niya ang isang wikang mas magaspang, mas primitibo, ang wika ng dahas. At bago pa man makapagsalita muli si Maya, ang malaking katawan ni Berto ay kumilos na, hindi para manghuli, kundi para magparusa, na para bang kailangang malaman ng mundo na sinumang hahamon sa kanya ay wawasakin. Walang babala, sinipa niya ang motor ni Maya hanggang sa ito'y bumagsak. Ang mga gulay ay sumabog sa maalikabok na lupa, parang mga luhang hindi napigilang pumatak. Ang sipa niya ay malakas at sadya, hindi basta tulak, kundi isang suntok ng emosyon na itinama sa isang walang malay na bagay. Ang pulang motor ay bumagsak sa gilid na may nakabibinging tunog ng metal. Ang side mirror nito ay nabali, ang signal light ay nabasag, at ang bayong ni Maya ay tumilapon sa kalsada. Ang kangkong, kamatis, at sibuyas na kanina isariwa pa ay natapakan na ng mga tsinelas ng mga taong nagmamadaling umiwas. Natigilan si Maya. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi makapaniwalang ang kapangyarihang dapat sana inagpoprotekta ay siya pang naging sandata upang wasakin ang maliliit at mahahalagang bagay. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pinipigilang galit. Isang galit na isinilang hindi mula sa personal na amor proprio, kundi mula sa sakit na makitang nyuyurakan ang katarungan sa gitna ng isang palengking dapat sana ilugar kung saan namumuhay ng mapayapa ang mga tao. Hindi siya umiyak. Yumuko lamang siya, pinagmasdan ang mga nagkalat na gulay na para bang pinagmamasdan ang maliliit na pangarap ng mga mamamayan na matagal nang sinisira ng mga taong suot ang uniporme ng tiwala. Dumampot siya ng isang piraso ng hollow block mula sa gilid ng kanal, at pagkatapos ay pinaghahampas ang side mirror, mga ilaw, at maging ang katawan ng pulang motor, isang malupit na aksyon na nasaksihan ng maraming mata. Ngunit walang ni isa ang nangahas na magsalita. Ang bato ay marumi, nilulumot, at matulis sa dulo, tulad ng puso ni Berto na matagal nang nawalan ng pagkatao. Bawat hampas na kanyang ibinibigay ay hindi para ipatupad ang batas, kundi para ipakita kung sino ang may kapangyarihan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng metal, nagsiliparan ang mga bubog, at ang ingay ng mga paghampas ay umetso sa pagitan ng mga pwesto ng palengke, na parang isang gong ng kamatayan para sa seguridad na matagal ng marupo. Ang mga mamamayang nakasaksi ay yumuko lamang, nagkunwaring abala, o umatras ng isang hakbang dahil alam nilang ang pagsasalita ay nangangahulugang sila ang susunod na target. Ngunit sa likod ng kanilang katahimikan, ang mga matang iyon ay puno ng pinipigilang galit. Ang dalawa pang kasamahan ni Berto ay tumatawa lamang mula sa malayo,
na para bang nanonood ng isang nakakatawang palabas, habang paminsan-minsan ay inaayos ang trapiko ng may tamad na kilos. Tila ang karahasan ay isang normal na bahagi ng kanilang tungkulin. Wala silang pakialam sa motor na nawasak, sa mga gulay na natapakan, o sa dalagang nakatayong mag-isa sa gitna ng hindi makatarungang pananalasa. Para sa kanila, isa lamang itong ordinaryong umaga. Ngunit para kay Maya, ito ang huling guhit. At sa gitna ng alikabok na nagmumula sa kalsadang kalalampag lang, may isang bagay sa loob niya ang nagbago. Hindi naging galit, kundi naging matatag na parang bakal na pinanday sa apoy ng paghamak. Ang dalawang kasama ni si Isaberto ay tumatawa lamang mula sa di kalayuan na para bang nanonood ng isang regular na palabas na hindi na kailangang awatin. Nakatayo sila sa kabilang panig ng kalsada, nakasandal ng kampante sa isang poste ng bawal pumarada, habang hinihigop ang natitirang kape sa kanilang mga basong plastik. Ang kanilang tawa ay hindi malakas, kundi isang mahinang halakhak na puno ng pang-iinsulto. Isang tawang isinilang mula sa gawin na tingnan ang karahasan bilang isang paraan ng paglutas. Para sa kanila, ang eksenang ito ay hindi isang paglabag sa etika, kundi bahagi ng kanilang trabaho sa labas na matagal nang nangyayari. Hindi man lang nila naisip na lumapit o mamagitan. Sa halip, tila nagagalak pa sila sa tanawin ni Maya na nakatulala sa gitna ng wasak niyang motor. Isa sa kanila ay nagtaas pa ng hinlalaki patungo kay Berto bilang isang tahimik na senyas ng suporta, na para bang sinasabing, magaling, turuan mo ng leksyon. Patuloy nilang inayos ang trapiko gamit ang mga kilos kamay na walang gana, na para bang ang mundo sa paligid nila ay normal na umiikot, samantalang sa gitna ng kalsada, ang katarungan ay niyuyurakan ng bota ng kapangyarihan. At sa kanilang mahinahong pagtawa, nakatago ang isang bulag na paniniwala, na hanggat ang uniforme ay nakasuot sa kanilang katawan, walang sinuman ang mga ngahas na lumaban. Yumuko si Maya sandali, huminga ng malalim, at pagkatapos ay tumayo, hindi nang may galit, kundi nang may isang determinasyon na matagal na niyang hinasa sa likod ng kanyang katahimikan. Tiningnan niya ang kanyang pulang motor na ngayon ay wasak na, ang kanyang mga gulay na nagkalat sa lupa, at ang mga mukha ng mga mamamayan na nakayuko dahil sa takot. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pinsala, kundi ang realisasyon na matagal nang hinahayaan ng maraming tao na mangyari ang ganitong bagay dahil sa takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang maliit na sling bag at dahan-dahang inunat ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa mga natapakang gulay, kundi diretsyo na sa direksyon ni Berto, na hawak pa rin ang bato, humihingal dahil sa peking tagumpay. Sa loob niya, isang bagay na matagal nang nakatago, ang mga taon ng pagsasanay, ang disiplina ng katahimikan, at ang paniniwala sa katarungan, ay nagsimulang dumaloy sa bawat ugat niya. Hindi siya sumigaw, hindi kumuyom ng kamao ng marahas, hindi rin nagmura. Nakatayo lamang siya ng payapa, ngunit matatag, tulad ng isang bundok na hindi natitinag ng bagyo. At sa katahimikang iyon, ang kanyang katawan ay nagsimulang maghanda, hindi para umatake, kundi para ibalik ang balansing matagal nang nawala. Dahil para kay Maya, ang karahasan ay hindi ang sagot, ngunit ang katatagan ay isang obligasyon. Sa isang kilos na tumpak at may kontroladong lakas, sinipa niya si Isaberto ng isang beses, at ang katawan nito ay tumalsik ng ilang metro, bumagsak na parang isang sirang manika. Ang sipa na iyon ay hindi nagmula sa mabangis na galit, kundi sa mahabang pagsasanay na nagturo sa kanya kung paano sukatin ang lakas, direksyon at tiempo. Ang kanyang paa ay humampas sa hangin ng umaga nang may bilis na hindi inaasahan, tumama sa tagiliran ni Berto, eksakto sa puntong nagpawala sa kanyang balanse. Tumilapon siya, lumipad ang kanyang sombrero, at ang kanyang katawan ay lumapag sa isang sanaw malapit sa kanal, na may tunog ng pagbagsak na nagpatigil sa lahat ng ingay sa paligid. Walang sigaw ng tagumpay mula kay Maya. Nanatili lamang siya sa kanyang kinatatayuan, matatag ang paghinga, matalas pa rin ang mga mata. Sa paligid, ang mga mamamayang kanina inakayuko ay nagtaas na ng ulo. Ang kanilang mga bibig ay nakabuka, hininga ipigil. Hindi sila makapaniwala. Isang dalagang nakapink na t-shirt at shorts ang nagpabagsak sa pulis na matagal na nilang kinatatakutan sa isang malinis at matatag na kilos lamang. At ang mas nakagugulat ay hindi ang kanyang lakas, kundi ang kanyang kahinahunan pagkatapos kumilos. Ang mukha ni Berto ay naging isang maskara ng hiya at sakit. Ang kanyang kayabangan ay nadurog kasama ng motor na kalalampag lang niya.
Sinubukan niyang bumangon, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay, masakit ang kanyang katawan, at malabo ang kanyang paningin dahil sa hiyang mas masakit pa kaysa sa pagbagsak. Sa kanyang mga mata, hindi lang pisikal na sakit ang nakikita, kundi pati na rin ang pagkagulat ng isang taong sanay na laging nananalo ng walang laban at ngayon ay tinamaan ng isang tapang na hindi niya inaasahan. Ang kanyang unipormeng khaki ay basa ng maruming tubig, ang kanyang plaka ay nagasgasan, at ang kanyang sombrero ay nakahandusay malapit sa tambak ng basura, isang simbolo ng pagbagsak ng kapangyarihang inabuso. Tumingin siya kay Maya, ngunit ngayon ay walang na itong banta. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang magawang galit, tulad ng isang hayop na na-corner at alam na talo na siya. At sa gitna ng katahimikang sumunod, hindi lumapit si Maya para insultuhin siya. Nakatayo lamang siya na parabang nagsasabing, ang kapangyarihan mo ay nagtatapos dito. At sa unang pagkakataon sa sangandaang iyon, naramdaman ng mga mamamayan na may nagbago, hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa katarungan, na sa wakas ay tumayo ng tuwid, kahit sa katahimikan lamang ng isang dalaga. Ang dalawa pang pulis ay nagmamadaling lumapit. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagtawa tungo sa isang peking galit na binalutan ng huwad na otoridad. Hindi sila lumapit para magpakalma o suriin ang sitwasyon, lumapit sila para ibalik ang herarkiyang kalalansaglang. Mabilis ang kanilang mga hakbang. Ang kanilang combat boots ay tumatapak sa mga sanao ng walang pakialam sa tilamsik na tumatama sa pantalon ng mga tao. Isa sa kanila ay sinadya pang sipain ang isang maliit na bato patungo kay Maya, hindi para saktan siya, kundi para ipakita na sila ngayon nagkakaisa laban sa banta. Tumayo sila ng magkatabi, ang kanilang mga katawan ay sinadyang iharang sa daan, na para bang bumubuo ng isang pader ng unipormeng dapat sana inagpoprotekta, hindi nananakot. Hoy, miss, sabi ng isa sa kanila na may pilit na pinatigas na boses. Ang lakas ng loob mong saktan ang kasamahan namin. Ang tono niya ay hindi nagtatanong tungkol sa hustisya, kundi nagpapatibay ng katapatan sa isa't isa, na para bang ang karahasan ni Berto ay hindi kailanman nangyari at ang tanging mali ay ang taong nangahas na lumaban. Alam na alam nilang kung hahayaan nilang manahimik, ang kanilang kapangyarihan ay guguho na parang mga baraha. Inakusahan nila si Maya ng pagkakasala na para bang ang karahasang ginawa nila ay hindi kailanman nangyari. Ikaw ang may kasalanan, dapat kang tiketan, sigaw ng isa pang pulis. Ang kanyang boses ay tumataas para makuha ang atensyon ng mga tao at ilihis ang katotohanan. Sinusubukan nilang baguhin ang kwento, hindi na ito tungkol sa pangingikil, hindi tungkol sa paninira, kundi tungkol sa paglabag na ginawa ni Maya laban sa mga alagad ng batas. Sa kanilang baluktot na lohika, ang uniporme ay isang sagradong panangga na hindi dapat galawin kahit pasuot ng isang bulok na kamay. Itinaas nila ang kanilang mga kamay na parabang aarestuhin siya. Ngunit ang kanilang mga kilos ay alanganin dahil sa likod ng kanilang mabangis na anyo, nakikita nila ang mga mata ni Maya na payapa, ngunit hindi natitinag. Alam nilang ang babaeng ito ay hindi tulad ng iba, ngunit wala silang pagpipilian. Kung hindi sila gaganti, ang kanilang otoridad na itinayo sa takot ay guguho magpakailanman. At sa gitna ng mga walang lamang akusasyon, tiningnan lang sila ni Maya, hindi gumagalaw, hindi natatakot, na parabang nagsasabing, maaaring suot ninyo ang uniporme, ngunit hindi kayo kailanman naging tunay na pulis. Tumayo si Maya ng tuwid, ipinapahayag na ang kanilang uniporme ay hindi hihigit sa isang maruming tela na tumatakip sa kaluluwa ng mga preman. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa tatlong pulis, isang nakahandusay, dalawang nakatayo ng may peking katapangan, at ang kanyang boses, bagamat hindi malakas, ay malinaw na narinig sa gitna ng palengking kayo'y tahimik na parabang nagpipigil ng hininga. Pare-pareho lang kayo, anya. Mga preman na nakauniporme. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang mura, kundi isang hatol na binigkas ng may kahinahunan, ngunit may katiyakan, na parabang siya ay isang munting hukom na biglang lumitaw sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya nagturo, hindi sumigaw, ngunit bawat salita niya ay tumutusok ng mas malalim kaysa sa pisikal na suntok. Ang unipormeng matagal nang naging simbolo ng tiwala, ay tila naging isang napakanipis na maskara, at si Maya, sa kanyang katapangan, ay kalalagot lang nito sa harap ng publiko. Ang mga mamamayang nakasaksi ay nagsimulang magtinginan, na para bang ngayon lang napagtanto ang katotohanang matagal na nilang itinatago sa katahimikan. At sa mga mata ng mga pulis, sa unang pagkakataon, nakita ang anino ng pag-aalinlangan,
hindi takot na matalo, kundi takot na mabisto. Hinamon niya silang hubarin ang uniforme at palitan ito ng kupas na t-shirt, isang simbolo ng pag-amin na hindi sila karapat-dapat kumatawan sa batas. Kung matapang talaga kayo, hubarin niyo iyang uniforme ninyo, hamon niya, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado ngunit matalas. Palitan niyo ng lumang sando. Para malaman ng lahat na hindi kayo tagapagtanggol ng batas, kundi mga abusadong siga-siga. Ang hamon na iyon ay hindi lamang isang pang-aasar, ito ay isang pagsubok sa moralidad na sinadyang ihagis sa kanilang mga mukha. Maglalakas loob ba silang hubarin ang simbolo ng kapangyarihan at tumayo bilang kanilang tunay na sarili? Dahil hanggat ang unipormeng iyon ay nakasuot, pakiramdam nila ay ligtas sila, protektado ng isang institusyong dapat sana isagrado. Ngunit kung wala iyon, sila ay tatlong ordinaryong lalaki lamang na walang ibang tapang kundi ang manakot ng mga mahihina. Alam ni Maya at alam ng buong palengke na walang ni isa sa kanila ang mga ngahas na gawin iyon. At sa katahimikang sumunod, ang hamon na iyon ay nagparamdam kung sino talaga ang malakas, hindi ang nakauniporme, kundi ang nakatayo ng tuwid kahit walang anumang proteksyon. Walang pag-aalinlangan, sabay na sumugod ang dalawang pulis. Ngunit ang kanilang mga kilos ay magaspang, padalos-dalos at madaling basahin. Sabay silang dumamba, mga kamay na nakaunat para dumakip, katawan na nakahilig pasulong dala ng pagnanasang makaganti na nagpapalabo sa kanilang lohika. Ngunit sa likod ng kanilang galit, walang teknik, walang koordinasyon, tanging ang gawin na umasa sa pisikal na lakas at sa takot ng kalaban. Hindi nagpanik si Maya. Hinintay niya hanggang ang distansya ay tama. At pagkatapos, ang kanyang katawan ay gumalaw na parang umaagos na tubig, umiiwas, at ginagawang kahinaan nila ang sarili nilang lakas. Sinalag niya ang braso ng una gamit ang isang tumpak na siko, at pagkatapos ay sinipa ang tuhod ng pangalawa, eksakto sa puntong nagpawala sa kanyang balanse. Sila ay hindi mga mandirigma, sila ay mga lalaking sanay na manalo dahil takot lumaban ang iba. At ngayon, sa harap ng isang babaeng hindi natatakot, ang kanilang mga katawan ay nawala ng direksyon, na parang mga barkong walang timon na hinahampas ng katapangan. Sa loob lamang ng ilang segundo, umiwas si Maya, kinandado ang kanilang mga kilos, at pinabagsak silang dalawa sa aspalto. Sila ay hindi higit sa mga aninong bumagsak sa harap ng liwanag. Ang kanyang mga kilos ay mabilis ngunit kontrolado. Bawat hakbang ay mailayunin, bawat hawak ay nasa tamang lugar. Hindi siya umatake ng higit sa kinakailangan, sapat lang para mapabagsak, hindi para wasakin. Ang isa sa mga pulis ay bumagsak sa isang sanaw, ang mukha niya ay napangiwi sa hiya. Ang isa naman ay lumapag sa tabi ng sirang motor, ang kanyang mga kamay ay nakaunat pa rin sa hangin, na para bang naghahanap ng kakapitan na wala naman. Walang sigaw ng tagumpay mula kay Maya. Umatras lamang siya ng isang hakbang, matatag ang paghinga, handa ang katawan sa anumang susunod na darating. Sa paligid, ang mga mamamayan ay nagsimula ng maglakas loob na tumingala. Ang kanilang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng pinaghalong pagkamangha at pag-asa. Ang tatlo ay nakahandusay na ngayon sa parehong kalsadang dati nilang pinang-ikilan, pinananakot at pinaghaharian. At sa gitna ng alikabok ng umaga na dahan-dahang humuhupa, naging malinaw na ang peking kapangyarihan ay hindi kailanman nagtatagal sa harap ng isang katapangang tahimik ngunit matatag. Lahat silang tatlo ay nakahandusay na at walang magawa sa gitna ng kalsada. Ang kanilang mga unipormeng khaki ay narumihan ng alikabok at ng kahihiyan. Ang kanilang mga sombrero ay tumilapon, ang mga sinturon ay bahagyang kumalas, at ang mga pleking kanina ay kumikinang ay natakpan na ng mansa ng tubig mula sa kanal. Hindi sila nagtinginan, bawat isa ay abala sa paglunok sa kahihiyang hindi nila inakalang darating. Ang kanilang mga hininga ay humahabol, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkagulat. Sa buong panahon, naniniwala silang ang uniporme ay isang pananggalang na hindi kayang tagusin, na ang mga mamamayan ay laging yuyuko, at na ang karahasan ay sapat na para mapanatili ang isang peking kaayusan. Ngunit ngayon, sa gitna ng palengking itinuturing nilang teritoryo, natalo sila, hindi ng isang grupo, hindi ng armas, kundi ng isang dalagang tahimik na nag-aral ng sining ng pagtitimpi hanggang sa dumating ang tamang oras para kumilos. At ang pinakamasakit ay hindi ang pagbagsak ng kanilang mga katawan, kundi ang pagbagsak ng kanilang imahe sa mata ng mga mamamayang matagal nang nanahimik.
Ngayon, nakita ng lahat na sa likod ng unipormeng iyon, walang karangalan, tanging kahinaan na matagal nang tinatago sa pamamagitan ng pananakot. Ang mga mamamayang nakasaksi ay nakatayo lamang sa likod ng mga kariton at mga tolda. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang hangin na nagdadala ng mga lihim. Noong unay mahina, pagkatapos ay dahan-dahang lumakas. Ang mga boses na matagal ng kinimkim ay nakahanap na ng butas para lumabas. Sino ba talaga ang babaeng yan? Bulong ng isang nagtitinda ng sibuyas, nanlalaki ang mga mata sa pagtataka. Taga-intel kaya siya o pulis na naka-undercover? Tanong ng isa pa, nanginginig ang boses sa pagitan ng takot at pag-asa. Isang matandang babae ang mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang apo, bumubulong, tingnan mo, apo. Mayroon pa palang katotohanan. Walang sinumang nangahas na lumapit, hindi dahil sa takot kay Maya, kundi dahil sa lumang gawi na nakatatak na, huwag makialam sa gulo ng pulis para manatiling ligtas. Ngunit sa likod ng takot na iyon, may isang paghangang umuusbong, paghanga sa isang katapangang hindi naghahanap ng atensyon, sa isang katatagang hindi nangangailangan ng sigaw. At sa gitna ng mga bulungan, isang maliit na boses ang nagsabi, siguro ito na ang matagal na nating hinihintay. Ang kanilang mga mata ay hindi maalis kay Maya na nakatayong payapa sa gitna ng kalsada, hindi bilang isang bayaning naghahanap ng papuri, kundi bilang isang salamin na sumasalamin sa tunay na katapangan. Sino ang dalagang ito? Isa ba siyang intelligence officer? Bulong ng isang nagtitinda ng tokwa. Ang kanyang kamay ay huminto sa paghiwa, ang mga mata ay hindi maalis sa anyo ni Maya. Ang tanong na iyon ay kumalat mula sa isang bibig patungo sa isa pa, inuulit sa iba't ibang tono. Mayroong mausisa, mayroong maingat, ngunit karamihan ay puno ng pag-asa. Ilang mamamayan ang nagsimulang magtinginan na para bang naghahanap ng sagot sa mukha ng isa't isa. Alam nilang ang isang babaeng tulad nito ay hindi basta-basta sumusulpot. Mayroong isang bagay sa likod ng kanyang kahinahunan, sa likod ng kanyang sanay na kilos sa martial arts, sa likod ng kanyang paraan ng pagsasalita na matatag ngunit hindi magaspang. Mayroong naghinala na anak siya ng isang opisyal, mayroong kumbinsido na dati siyang national athlete. Mayroon pang ang bumulong na ipinadala siya mula sa Maynila para linisin ang mga katiwalian sa kanilang lugar. Ngunit walang sinumang nangahas na magtanong ng direkta. Nanood lamang sila, naghihintay, umaasang ang kanyang presensya ay hindi lamang isang kisap mata ng liwanag na agad ding mawawala, kundi simula ng isang pagbabagong matagal na nilang inaasam. At sa gitna ng palaisipan, isang bagay ang sigurado, ngayong umaga, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman nilang may isang taong nangahas na pumanig sa kanila. Isa sa mga mamamayan ang tumawag sa pinakamalapit na presinto, isang payat na binatilyong madungis ang damit na karaniwang tahimik lang sa pwesto ng mga isda. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa napakalaking pag-asa. Pinindot niya ang emergency number gamit ang medyo naninigas na daliri at pagkatapos ay mabilis na bumulong sa telepono, may 3 pulis po dito sa may palengke. Nambugbog po ng sibilyan, nanira ng motor. Pero ngayon, tinalo sila ng isang babae. Pakisugo po ng tulong. Yung totoo, yung matino. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Maya, hindi rin nagpaliwanag ng mahaba. Sapat na impormasyon para malaman ng mga otoridad na hindi ito ordinaryong gulo, kundi isang tahimik na panawagan mula sa mga taong pagod na. Matapos isara ang tawag, itinago niyang muli ang cellphone at tumayo ng medyo mas tuwid. Sa kanyang mga mata, may kislap ng munting katapangan, isang katapangang umusbong hindi mula sa kanyang sarili, kundi mula sa halimbawang kalalabas lang niyang masaksihan. At habang naghihintay, patuloy siyang nakatingin kay Maya, na para bang nagsasabing, nagtitiwala kami sa iyo. Ngayon, hayaan nating dumating ang dapat dumating. Ang hangin ng umaga ay tila nag-iba, mas magaan, mas tapat, na para bang naghihintay ng bagong hininga mula sa tunay na katarungan. Wala pang 5 minuto, isang sirena ang bumasag sa ingay ng palengke. Isang patrol car at isang mobile ng pulis ang dumating ng may kontroladong bilis. Ang tunog ay hindi nakakatakot, kundi isang alinggaw ng pag-asa na dati sa panaginip lang ng mga taga-palengke naririnig. Ang mga sasakyan ay huminto sa dulo ng sangandaan, ang kanilang mga gulong ay marahang umingit sa basang aspalto. Bumukas ang mga pinto ng walang anumang drama.
Ang bumaba ay hindi mga armadong pulis, kundi isang grupo na naka-opisyal na uniforme na may espesyal na patch sa kanilang mga braso, isang tanda na nagmula sila sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, ang unit na nagbabantay sa kanilang sariling hanay. Naglakad sila ng may mahinahong mga hakbang ngunit matatag. Agad nilang nakita ang sitwasyon, 3 pulis na nakahandusay sa kalsada, isang wasak na motor, nagkalat na mga gulay, at sa gitna ng lahat, isang dalagang nakatayong mag-isa, hindi umiiyak, hindi sumisigaw, hindi naghahanap ng papuri. Tila huminto ang paggalaw ng hangin nang sila ilumapit. Ang mga mamamayang kanina ay nagtatago sa likod ng mga kariton ay dahan-dahang lumabas. Pigil ang kanilang mga hininga, kumakabog ang mga dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghihintay. Sa pagkakataong ito, darating na ba talaga ang hustisya? Bumaba ang mga pulis, hindi nang may kayabangan, kundi nang may tapat na paggalang. Pagdating nila sa harap ni Maya, isa sa mga opisyal, isang pulis captain na may sapat ng gulang, ay bahagyang yumuko. Inilahad niya ang kanyang kamay ng may kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga, hindi lamang formalidad. Salamat, ma'am, sabi niya ng mahina, ang kanyang boses ay mababa, ngunit malinaw na narinig sa gitna ng katahimikan. Walang mahabang tanong, walang pagdududa. Alam nila mula sa ulat at mula sa kanilang nakikita na ang katapangan ay nagwagi laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Tumango lamang si Maya. Walang sinabi. Hindi na niya kailangang magpaliwanag, ang ebidensya ay nasa kalsada, sa katawan ng 3 pulis na ngayon ay nanginginig sa takot, at sa mga mata ng mga mamamayan na sa wakas ay nangahas ng tumingin ng diretsyo. At sa gitna ng sangandaang matagal nang naging entablado ng maliliit na kalupitan, ngayon ay nakatayo ang 2 puwersa, isang dumating para parusahan ang mali, at isang tahimik na naging simbolo na ang taong bayan ay hindi napapayag na patahimikin. Bahagya silang yumukod kay Maya, isang tanda ng pagkilala sa kanyang hindi matatawarang katapangan. Ang kilos na iyon ay simple, ngunit malalim ang kahulugan, hindi lamang paggalang, kundi isang pagpupugay mula sa institusyon para sa isang mamamayang nangahas na ipagtanggol ang dignidad ng batas noong ang mga tagapagpatupad mismo nito ang lumihis. Walang palakpakan, walang sigawan, tanging maliliit na pagtango mula sa mga opisyal na parabang nagsasabing, alam namin ang ginawa mo ngayong araw, at nasa iisang panig tayo. Nanatiling tahimik si Maya, ngunit bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na kikilalanin ang kanyang katapangan, lalo na ng mga taong suot ang parehong uniforme ng mga nang-abuso sa kanya. Ngunit, kitang-kita ang pagkakaiba sa mga mata ng mga opisyal na ito. Walang pagkauhaw sa kapangyarihan, walang pagkukunwari, tanging katatagan na isinilang mula sa isang sumpang mahigpit pa ring pinanghahawakan. At sa gitna ng palengking nagsisimula ng muling huminahon, ang sandaling iyon ay naging isang munting tulay sa pagitan ng mamamayan at ng mga tunay na alagad ng batas, isang tulay na matagal nang gumuho dahil sa kataksilan. At ngayon dahan-dahang pinagdudugtong muli ng katapangan ng isang dalaga at ng integridad ng ilang natitira pa. Ang 3 pulis na nakahandusay ay agad na pinusasan. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng isang hiyang mas mabigat pa sa bakal sa kanilang mga pulso. Hindi sila lumaban, hindi nagmakaawa, dahil alam nilang sa pagkakataong ito, walang sinumang makapagliligtas sa kanila. Isa sa kanila ay yumuko ng malalim, nakatitig sa maruming aspalto kung saan siya bumagsak, na para bang ngayon lang napagtanto kung gaano karupok ang kapangyarihang itinayo sa takot ng iba. Ang kanilang mga uniforme ay hindi hinubad, kundi hinayaang manatiling suot, hindi bilang karangalan, kundi bilang ebidensya. Ito ang nangyayari kapag ang sagradong uniforme ay isinuot ng isang pusong bulok. Dinala sila ng mga opisyal ng mahinahon, walang karahasan, walang pang-iinsulto, dahil ang tunay na batas ay hindi kailangang gumanti sa parehong paraan. Habang isinasakay sila sa mobile, pinanood sila ng mga mamamayan ng tahimik. Walang sigaw ng buti nga, walang kantyaw, tanging isang mahabang tingin ng kaginhawahan. Para bang isang pabigat na pasa nila sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay naibsan. At sa likod ng salamin ng sasakyang nagsisimula ng umalis, nakita ang anino ng 3 lalaking nawalan, hindi lamang ng trabaho, kundi pati na rin ang dignidad na matagal nilang ninakaw mula sa tiwala ng bayan. Isinakay sila sa sasakyan, hindi bilang mga alagad ng batas, kundi bilang mga lumabag na kailangang managot sa dungis na idinulot nila sa sagradong uniforme.
Ang pinto ng pulis mobile ay dahan-dahang nagsara na may mahinang kalabog na parang hudyat ng pagsasara ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng sangandaang iyon. Walang protesta, walang pagtatangkang tumakas, ang tatlo ay naupo ng magkakatabi sa bakal na upuan, nakayuko ang mga ulo, mga kamay na nakaposa sa harap ng kanilang dibdib. Ang kanilang unipormeng khaki na dating instrumento ng takot ay tila naging isang damit ng kaparusahan. Sa labas, ang mga opisyal mula sa IMEG ay kinausap ang tagapamahala ng palengke at ilang mga saksi, itinatala ang mga pangyayari ng walang panggigipit, walang pagkiling. Hindi sila nagmamadaling umalis. Gusto nilang tiyakin na ang mensahe ay makakarating, sino mang dudungisan ang plaka ay parurusahan, gaano man katagal nang nangyayari ang gawain o gaano man kalalim ang mga ugat nito. At nang sa wakas ay pinaandar ang makina ng sasakyan, ang tunog nito ay hindi nakakatakot, kundi nakapagpapatahimik, na parang tunog ng kampanang naghudyat sa pagtatapos ng isang madilim na panahon. Dahan-dahang nanumbalik ang kapayapaan sa palengke. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapayapaan ay isinilang mula sa pakiramdam ng seguridad, hindi mula sa takot. Ang mga tindera ay bumalik sa pag-aayos ng kanilang mga paninda, ang mga nanay ay nagpatuloy sa pagtawad, at ang mga bata ay muling nagtakbuhan sa pagitan ng mga kariton. Ngunit, mayroong nagbago sa paraan ng kanilang pagkilos. Ang kanilang mga hakbang ay mas magaan, ang kanilang mga boses ay mas malinaw, ang kanilang mga mata ay mas matapang tumingin sa paligid. Wala nang pag-aalala kapag dumadaan sa sangandaan. Kahit pa makakita ng pulis na nagbabantay sa di kalayuan, ang lumilitaw ay hindi nakaba, kundi pag-asa. Ang hangin ng umaga na kanina ay mabigat ay malayang dumadaloy ngayon, dala ang sariwang amoy ng dahon ng sili at kapeng barako na hindi na nahahaluan ng tensyon. Nakatayo pa rin si Maya malapit sa kanyang sirang motor. Ngunit ngayon, ilang mamamayan ang nangahas na lumapit, hindi para purihin siya, kundi para mag-alok ng tulong. Isang matandang lola ang nag-abot pa ng walis tingting. Hayaan mong kami na ang maglinis dito, ineng. At sa likod ng simpleng alok na iyon, malinaw na nadama na ang tiwala ng taong bayan ay nagsisimula ng muling umusbong, dahan-dahan, tiyak, at mula sa ibaba. Ang mga gulay na kanina ay nagkalat ay pinulot ng mga kamay ng mga mamamayang nagsimula ng maglakas loob na humakbang. Walang nag-utos, lahat ay kumilos dahil sa sariling kusa. Isang nagtitinda ng kangkong ang kinuha ang mga dahong natapakan at inihiwalay ang mga maaari pang pakinabangan. Isang ale na nagtitinda ng kamatis ang muling inayos ang mga pulang bunga sa isang bayong na bigay ng kanyang katabi. Maging isang maliit na bata na kanina ay nagtatago sa likod ng kanyang ina ay tumakbo para kunin ang isang tangkay ng sibuyas na nahulog sa kanal. Walang gaanong nagsasalita, tahimik silang nagtatrabaho, ngunit puno ng kahulugan. Bawat kilos na iyon ay isang anyo ng munting pagkakaisa na umusbong mula sa kolektibong hiya dahil matagal silang nanahimik at ngayon ay nais nilang bumawi sa pamamagitan ng gawa. Ang alikabok ng umaga na kanina ay nagdadala ng bakas ng karahasan ay dahan-dahang winawalis na para bang nililinis hindi lang ang kalsada, kundi pati na rin ang mga lumang sugat na matagal nang hinayaang tumigas. At sa gitna ng tapat na pagtutulungang iyon, naging malinaw na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi tungkol din sa paghilom ng pakiramdam ng seguridad, ng tiwala sa isa't isa, at ng dignidad bilang mamamayan. Ang pulang motor ni Maya, bagamat sira, ay muling itinayo, isang simbolo na ang katarungan ay hindi basta-basta nawawasak. Isang mekaniko mula sa isang pwesto sa palengke ang lumapit dala ang kanyang mga gamit, at dahan-dahang itinayo ang motor sa tulong ng 2 binatilyo. Ang bali nitong salamin ay hindi mapapalitan ngayon, ang basag na ilaw ay hindi maaayos doon. Ngunit kahit papaano, hindi na ito nakahandusay na parang isang biktima. Tiningnan ni Maya ang kanyang motor na may maliit na ngiti. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng pagkilala na ang nasira ay maaaring ayusin, ang bumagsak ay maaaring tumayo muli, basta't may tapang na magsimula. Ilang mamamayan ang nag-alok na ihatid siya, ngunit magalang siyang tumanggi. Hihintayin ko na lang po ang mekaniko, anya. At sa paghihintay na iyon, naupo siya sa isang bato malapit sa pwesto ng mga pampalasa, napapaligiran ng mga taong hindi na siya tinitingnan bilang isang estranghero, kundi bilang bahagi na nila, isang bahaging matapang, tahimik at tama. Ang motor na iyon ay maaaring hindi na bumalik sa dati, ngunit sa kanyang pagkasira, ito ay naging isang munting monumento,
isang patunay na ang katotohanan, gaano man kaliit, ay hindi kailanman tuluyang natatalo. Sa pag-alis ng mga tapat na pulis, ang araw ng umaga ay nagliwanag sa sangandaan na maisinag na mas malinaw kaysa dati. Ang gintong liwanag ay humaplos sa aspalto na kalilinis lang, sumasalamin sa mga sanaw na ngayon ay payapa na, at dumadampi sa mga mukha ng mga mamamayang nagsisimula ng ngumiti ng walang pag-aalinlangan. Wala nang aninong nag-aabang sa likod ng unipormeng khaki, ang natitira na lamang ay ang malinis na hangin ng umaga, na parabang pagkatapos ng ulan na naglinis sa lumang alikabok. Ang mga tindera ay nagpatuloy sa pag-aayos ng kanilang mga paninda nang may mas tuwid na tindig. Ang tunog ng tawaran ay mas masigla at maging ang huni ng mga ibon sa kawad ng kuryente ay tila mas malakas. Ang palengking iyon ay hindi na lamang isang lugar ng bentahan, kundi isang lugar kung saan ang tiwala ay nagsisimula ng muling umusbong, dahan-dahan, mula sa pinakasimpleng ugat, ang pakiramdam ng seguridad na tumayo ng walang takot. At sa gitna ng lahat, nakaupo pa ring tahimik si Maya, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang banayad na hanging nag-aalis sa mga natitirang takot na matagal nang namuo sa mga sulok ng sangandaan. At mula sa araw na iyon, wala nang sinumang nangahas na mangikil sa sangandaan ng palengke. Dahil alam ng taong bayan na ang katotohanan ay hindi natatakot sa uniporme, at ang katapangan ay maaaring magmula sa isang dalagang piniling tumayo, hindi yumuko. Ang kwento tungkol kay Maya ay kumalat, hindi sa pamamagitan ng malalaking balita, kundi sa mga bulungan mula sa isang bibig patungo sa isa pa, mula sa palengke hanggang sa mga kapihan, mula sa ina patungo sa kanyang anak. Hindi bilang isang alamat, kundi bilang isang paalala na ang katarungan ay hindi laging nagmumula sa itaas. Minsan, ito ay tumutubo mula sa ibaba, mula sa lupang tinatapakan, mula sa mga gulay na nahulog, mula sa motor na sinira, at pagkatapos ay muling itinayo. Ang ibang mga tiwaling opisyal sa ibang lugar ay nagsimulang mag-isip ng 2 beses bago humingi ng hipang kape. Ang mga mamamayan ay hindi na agad kumakapa ng pitaka kapag pinahihinto, tinititigan na nila ang mga mata ng pulis, tinataya ang intensyon sa likod ng mga salita. At sa sangandaang iyon, bawat umaga, ang mga tao ay naglalakad na ng may bahagyang mas tuwid na ulo. Dahil alam nilang ang maling kapangyarihan ay hindi magpakailanman at ang katotohanan, kahit tahimik, ay laging may paraan para magsalita. Ang aral mula sa kwentong ito ay simple, ngunit malalim. Ang katarungan ay hindi nangangailangan ng malakas na boses. Minsan, ito ay isinisilang mula sa isang matapang na katahimikan. Ang uniporme ay hindi garantiya ng karangalan, ang nagdidikta ay ang puso at gawa sa likod nito. At ang taong bayan, gaano man kaliit, ay may karapatang tumanggi sa